Good day mga tirador! Welcome back to my YouTube channel. So ngayon po, merong Filipino-American na nagpakitang gilas sa US Juniors Girls Chess Championship at yan po ay si FIDE Master Megan Paragua. So actually ito pong si FM Megan ay actually estudyante ko po to dati and ako yung isa sa mga marami niyang coaches and ako ang nagturo sa kanya ng endgames. Ayan, so punta tayo sa laro niya. Kaya natutuwa po ako pagka nakikita ko itong batang ito na nagpapakitang gilas sa mga tournaments. Dito po, white si Megan and black ang kalaban niya po ay si Woman Grandmaster Iris Mo. So si Megan dito, kung titingnan natin ang rating, 22-43 and napakataas na po niyan para sa isang 13 years old na babaeng bata. Ayan, punta tayo sa kanyang game. Ito po nag-start with E4, C6, D4, D5. So ito, mainline Caro-Kann ang pinasok nila. And nag-Knight F6 dito yung kalaban po ni Megan. So usually dito, ang tira po is kain and Bishop D3. Ayan, so Bishop D6, tapos C3, Bishop E3, tapos mag-queenside castling. Yan po actually, palagi ko pong tinuturo sa mga estudyante ko, no? So dito, kung ibabalik natin, kakaiba yung move ni Megan, ang ginawa niya is Knight G3. Ayan, so nag Knight G3, tapos nag H5, H3, and then pagka H4, umatras dito sa E2, Bishop F5, and then bumalik sa C3. So ito po, kung titignan natin, yung oras nilang dalawa, no, si Megan is at 1 hour and 32 minutes. Definitely, pasok po yan sa kanyang opening prep. So hindi ka naman titira ng ganyang night na umiikot nang hindi mo alam yung ginagawa mo. Ayan. So yan po ang preparasyon ni Megan with the slight advantage according to our engine. So dito ng Queen A5 and then Bishop D3, Knight A6, nag-develop lang dito, A3, pagka-capture, Queen takes D3, and Knight B4. So nakapasok yung Knight. No, of course, hindi po pwedeng kainin yan. Mabibitinan ka ng Rook sa A1. So parang nakatempo dito, pagka Queen D1, nag-Knight, Knight B D5. Ayan. So nag-Knight E2 si Megan, and then pagka Knight takes C3, nag-B takes C3. So ayan po, makikita nyo talaga pag yung mga batang chess player gusto niyan mga tactics at atakehan, nag-pawn takes, no? Kung ako po kasi mga positional player, kakainin ko with the knight. Ayan, para position lang, equal position, anybody's game. Pero si Megan, B takes C3, gusto niya, naka-open file yung rook, pwedeng atakihin yung queen side. Ayan, so nag-queen side castling, Queen D3, E6, and Bishop D2. Ayan, so para naka-ready lang dito, anytime pwedeng bombahin itong king ng itim. Pero of course, yung black naman, ka-counter attack dito sa king side. So nag-knight D7, and dito po, nag-knight C1 si Megan after 23 minutes of thinking. So ang tagal niyang pinag-isipan ito. Ang nakikita ko dyan, gusto niyang paalisin yung queen. Tapos, A4, A5, A6. So queenside expansion pa rin yung plano po ng puti. No? So Queen D5, nag-castling, Knight B6, and ayan na nga, nakapag A4 na. Yan na po ang plano. Atake sa queenside, Bishop D6, Knight E2, pagka Knight C4, Knight F4, capture and capture. Kaso ngayon, natempohan with G5. Ayan, so naka G5. Siyempre, opposite castling po yung nangyari. Ka-counterplay naman yung black sa king side. So pagka Bishop H2, nag G4 kagad. So anong nangyari po? Natempohan. Natempohan yung bishop. Ang bilis po nung dating nung atake ng itim. So ito, since pawn sacrifice po yan para ma-open up yung mga lines patungo sa king, kinapture na po yan ni Megan. So ang sabi niya, sabayan na po ng atake. So sasaluhin niya yung atake ng black. So nag-rook D G8, F3.
Ayan, sinolid lang. Dito nag-H3. Talagang binubuksan yung files po sa king side, rook F2, and then F5. Ayan, all out attack dito yung black. So ng queen E2, HG2, rook takes G2, F4, another pawn sacrifice para lalo pang ma-open up yung mga files sa papunta po sa king. No? So pagkakain, rook F8, babawiin yung F3 pawn. So umatras, bishop H2, rook takes F3, and then pagka rook F1, rook takes C3. Dito po, kung makikita natin, medyo weak yung king ng puti. Pero hindi ka pwedeng pakumpiyansa kung ikaw naman yung black. Kasi anytime po baka tamaan ka nung bishop. Ayan, no? So parang ano yan parang merong sniper papunta sa king ng itim. So nag-rook F4, and yan po is a blunder kung makikita yung napakalalim na move which is E5. So yan po is a free tempo, pawn move lang po yan para atakihin yung rook and atakihin yung pawn. Ayan, so halimbawa pag kumain ka, knight takes E5, with the idea of knight F3, and yan po napakahirap pigilin ng puti kasi ang dami na pong rook and queen nakatutok po dyan. So papakita ko lang po yung bigay na lines ng engine. So halimbawa mag-rook F5 ka para pin yung knight sa queen, meron pong napakalakas na queen D4 check. Pagka queen F2 mo, ito po yung pamatay na move which is knight F3 check. Ayan, of course hindi pwedeng kainin ng queen kasi nakapin yan. Pag kinain mo po with the rook, meron tatama sa na queen D1 check, and pagka-atras ng queen, quality down ang ending. At halimbawa naman, kapag knight F3, ng king H1 ka, of course queen D1 pa rin, ang lakas po ng tama, ang dami na pong paparating sa king. So hindi na mapipigil yung checkmate na parating. So ibalik po natin, hindi po kasi nakapag E5 yung black kasi maraming tempting na moves which is knight E3. Ito po, very tempting, under attack yung rook, and merong idea na kakainin itong pawn sa C2, no? Kaso, ito na ang sinasabi ko, dumating ang counter attack which is rook GF2. Threatening, rook F8 check. Pag yan po tumama dyan, ang sakit po niyan kasi yung bishop open and yung rook tatama dyan, talagang ang lakas po ng counterplay. So dito, hindi naman po pwedeng kainin itong pawn, no? Kasi mabibitin po yung knight. Kaya ang ginawa is nag-rook A3. Dito niya gustong chumek sa gilid, pero ayan na. Nag-queen E1 lang muna. Dinipensahan yung check na threat. Hindi niya muna chinek Kung ibabalik po natin, hindi niya muna ginawa ito. Although yan po ang tamang tira sabi ng engine, no? Pagkakain, king D7. Kasi kung titingnan natin, kakapusin po yung atake ng puti. And yung check pong yan, ang gusto ni Megan is parang inaabangan niya muna yung right timing. So parang tatimingan mo yan Parang ang bala mo dyan, isang lang ang bala mo. Kailangan titipirin mo. Pagka putok mo ng barel, knockout ka agad yung kalaban. So ibalik natin, queen E1 muna, nag-rook H7, and yan po, blunder. Patay sana kagad yung kalaban kung nakita yung napakalalim na idea. So ang bigayan po ng engine is rook F8, pag king D7, queen B1. So under attack sa B7, also with the idea of C4. Pagka dinipensa niya with B6, C4 ang tatama, huli ang rook sa H7. Ayan. Kaso once again, hindi po yan nakita. Nag-queen C1 lang. Ayan. So under attack, parehas na pyesa. Nag-knight C4, rook F8 check, king D7. Ayan na, pinasok na po yung mga rook. So rook F7, kumapture, capture, and then paka king E8, nag-queen F5, and kung mapapansin nyo po, mauunahan pa ng atake ng puti kaysa yung sa atake ng itim kasi isang check lang yan
King F2 lang, wala na pong mangyayari. So dito nag E5 and nag-Rook F8, check, King D7, Queen F5 check, King C7, and pagka Queen F7, napunta po sa endgame kung saan ang white pa ang lamang kasi siya ang merong pass pawn dito sa G-file. So nag G5, Rook E3, G6, talagang pinush ng pinush, Rook E4, and then G7, one square away to Queen. So Rook G4 check, King G2, King E6, and ayun, tagpas yung mga pawn. So nag Rook B7, ED4. Ngayon dito nagkamali ng idea si Megan kasi maganda yung move niya, no, Bishop F4. Kaso ayaw po yan ng ating engine kasi ang idea niyan is Bishop H6. Ang mangyayari, magkakaroon ng magandang balikan na square yung knight ng itim. So makikita nyo po, bababa yung lamang. So nag A5, Bishop H6. Ayan. So dinipensa niya. Kaso may knight D6 eh. Knight D6, Rook B8, Knight E4 check, King E2, and then Knight F6. Talagang saktong-sakto lang. Nakabalik ang knight, depensado po ang rook, ang queening square. Ayan, so nag-Rook C8, King D7, and then pagka Rook F8, ito na po ang critical position kung saan kailangan mag-King E6 ang black. Yan na po ang last and only move. Pagka hindi po yan natira, tagpas po. Kasi pagka King D3, ang gusto ng engine is King E5. Pero ngayon, iniisip ko, talagang ang hirap na ng posisyon ng itim. Kasi kahit tama ang move, isang square na lang ito, mag-queen na eh, no? Hindi ka pwedeng malingat. Tao lang naman po yan, no? So si WGM Iris mo, pagka yan nalingat siya, talo ka agad. So ang hirap na po niyan pagka naglalaro po kayo ng chess, parang almost losing na po yung ganitong posisyon. Ayan, so ibalik natin ng King E7, and yan ang fatal blunder kasi pagka King D3, C5, King C4, kinain lang yung mga pawn. So pinag-interesan lang sa pagka Rook G2, kinain ng pawn. And then pagka Rook G2 ulit, King C5 with the idea of babalikan lang yung mga pawn. Kasi nga, yung knight and rook, hindi po makaalis doon sa queening square. So, nag-knight D7, hinabol ang pawn, and then nag-rook takes G7. Ito po ang last trick nung black. No? So, kinain, kain, and then pagkakain, hindi po kakainin sa F8, no? Kasi pag kinain niya ang kain dito, madali na pong i-compute na mag-promote itong passed pawn. So, ibalik natin. Dito po, ang ginawa is King D7. Last hope ng itim na pag kinain mo, mauuwi po yan sa tabla. Kasi hindi mo na po siya mapapaalis doon sa queening square. Kahit lamang ka ng isang pyesa, ito po ay well-known na book draw. Ayan. Hindi mo mapapaalis dito, hindi mo yan maipropromote. So pagka hinabol mo ng bishop, stalemate ang kakalabasan. Pero of course, yan po is alam na ni Megan. Kaya hindi niya muna kinain, nag-King B6 muna, King C8, and then Bishop D6. So hindi po makapasok dito sa important squares. Kaya pa King D7, umatras lang, King C8, bumalik, and then pa King D7, King B7, napalayo na po yung King pa King E7, kinapture, and dito po nag-resign si WGM Iris Mo. Ayan ang game nila, talagang napakaganda mula opening, ang ganda ng preparation, middle game, bakbakan, atakihan, both sides, hanggang end game umabot. And dito po nagwagi si FIDE Master Megan Paragua. Papakita natin yung naging final standings. At yan po, si FM Megan ay umabot po ng 5th place with 5 points, half a point behind sa second place yan. Pero ito po ay good result na para sa kanya kasi ito ay US Junior Girls Championship. Alam niyo naman po ang US Junior,
juniors, 'di ba? 20 years old and below. Si Megan po kasi 13 years old pa lang 'yan. So meron pa siyang more or less 6 or 7 years dito sa US Junior Girls kung saan hopefully in the next few years pag mas mature na ang tira niya ay masusungkit niya ang championship. So yan po ang aabangan natin at hopefully mangyari po yan sa ating kapwa Filipino-American player. At estudyante ko po yan dati. So proud ako sa mga accomplishments niya. So yan po ang ating video for today. Hopefully naging meron po kayo natutunan at na-enjoy nyo po yan. Kung na-enjoy nyo, please like this video and subscribe to my YouTube channel. See you again next video.